Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang topic na forgiveness. Ating tatalakayin ang talatang Genesis chapter 45 verse 4 to 7. Ang sabi dito, "Then Joseph said to his brothers, 'Come close to me.' When they had done so, he said, 'I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt, and now do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now, there has now been famine in the land, and for the rest 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by great deliverance." So, siguro sa isang beses sa buhay natin, narinig na natin yung istorya ni Joseph sa Bible. So, si Joseph, yung pinakabunsong kapatid sa magkakapatid, tapos yung mga kapatid na yun, mga panganay na kapatid, parang may galit, parang hindi pa parang ayaw nila kay Joseph. So, ginawa nila lahat para para mapatalsik si Joseph or para mawala na si Joseph sa mundo nila. Basta may galit sila, something parang ganon. So, marami silang bagay na ginawa nila na sinend nila sa dungeon, sa kulungan, si Joseph, ganon. Tapos, one time, naisip nila na bakit natin papatayin si Joseph kung pwede naman natin siyang ibenta. So, ayun, binenta nga siya sa Egypt, bilang alipin, ganon. And mula sa pagiging alipin, plano ng Diyos, dahil sa Diyos ay naging vice president siya ng Egypt, ganon. Parang naging pangalawang pinakang mataas siya sa Egypt. So, yun yung pinakang story ni Joseph. So, sa unang katuruan, ang sabi ay dagdag ko rin pala na na si Joseph is nung nagkaroon ng taggutom sa bayan nung mga kapatid ni Joseph. Tapos yung mga kapatid ni Joseph bumalik or pumunta sa Egypt para humingi ng tulong. Ayun nga, dahil nga si Joseph ay hari na, parang ganon, hindi nila nakilala si Joseph. Tapos tines ni Joseph yung mga kapatid niya kung nagbago na ba, ganon. Pero yun, nagbago na nga, and sa huli umamin si Joseph na, ako yung kapatid niyo na binenta niyo sa Egypt, ganon. And kumbaga, ang para sinasabi dito na sa lahat ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, pinatawad niya pa rin. Kumbaga, grabe yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya eh. Pero at the end, kumbaga, ginawa niyang patawarin yung mga kapatid niya. So, sa unang teaching, 3 truths about pain. Sabi, our loved ones can hurt us most. So, totoo nga naman, kunyari, kapag may ibang tao, sinabihan tayo ng masasakit na salita, minura tayo, ganan, or nilait-lait tayo, kumbaga wala lang eh. Hindi naman pala sa wala lang, pero oo, nandun yung sakit, pero subukan mo na yung mga masasakit na salita na yun, or yung mga panlalait na yun, nanggaling sa mga minamahal mo, nanggaling sa magulang mo, nanggaling sa kapatid mo, ganun. Hindi lang doble yung sakit. Kumbaga, parang 100 times yung sakit, yung kurot sa puso mo nun kapag ka yung kamag-anak natin ang gumawa sa atin ng mga ganung bagay, no? So, totoo na our loved ones can hurt us most. So, sa ikalawang teaching, revenge worsen our pain. So, yun nga, unlike kagaya ni Joseph, hindi siya naghiganti dun sa mga kapatid niya. So, pinatawad niya na kaagad. So, sa buhay, ganon, na hindi naman, kumbaga, may kasabihan nga na hindi matatama ng isang hindi daw maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. So, parang ganon din, hindi mawawala yung sakit ng isa pang sakit. So kunwari, kung nagawan tayo ng kasalanan ng iba, hindi daw mawawala yung impact or yung pain na nabigay nun sa atin kung
kung magre-revenge pa tayo, instead, lalala pa lalo pa tayong masasaktan kapag nakiganti tayo, ganun. So, sa ikatlong teaching, God works amidst our pain. So, ibig sabihin, may mga time or may mga punto sa buhay natin na siguro nasasaktan tayo, nadadown tayo, pero sa isipin natin na si Lord ang gumagawa, si Lord ang may dahilan si Lord kung bakit nangyayari yun. Kumbaga, si Lord ang nagwo-work under those circumstances na marahil siguro kaya lang tayo nakakaramdam ng ganung sakit, kaya tayo nakakaramdam ng mga panlalait sa iba, or kaya tayo ginagawa ng masama ng iba, ay baka yun yung paraan na ng Lord para mas maihulma niya tayo, mas mapatatag niya tayo. So kumbaga ay God's plan din. Isipin din natin na God's plan din na may gumawa sa atin ng hindi magandang bagay, ganun para mas maging malakas tayo, ganun. Sa unang application naman is forgive just as God forgiven us. So ayun nga, tayo makasalanan tayo. Sobrang makasalanan natin para sa Diyos, pero ang ginawa ng Panginoon, pinatawad niya pa rin tayo, ano? So dapat daw tayo rin nagpapatawad din tayo, kagaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. So sa ikalawang application, nang sabi, get strength from the cross. Kumbaga, kung tayo man nahihirapan tayo magpatawad, or kumbaga ang hirap nahihirapan tayong ibigay yung forgiveness sa tao, dapat daw isipin na lang natin si Jesus, or yung Lord natin na nasa krus ng Kalbaryo, na kahit na ganun yung nangyari sa kanya, pinatawad niya tayo. Kasi 'di ba, tayo naman ang may gawa kung bakit siya pinako sa krus, para pagbayaran tayo. So kumbaga, kahit nagawa natin sa kanya yun, or kahit ganun yung ginawa natin sa kanya, pinatawad na tayo ng Panginoon, ano? So sa ikatlong application, discover God's purpose. So kumbaga, tayo bilang tao dapat malaman natin, kumbaga itatak natin sa utak natin na kaya nangyayari tong ganto, kaya nangyayari yung gantong bagay kasi may purpose ang Panginoon. So dapat daw tayo bilang tao, hanapin natin yung purpose na yon. Kasi nga so lagyan sabi ko, kaya naman yan nangyayari is may dahilan eh. Kaya may mga nangyayaring masama sa atin, kaya may mga taong gumagawa ng masama sa atin, may dahilan yan. So dapat tayo dito sa lupa, alamin natin yung dahilan ng Panginoon kung bakit nangyayari sa atin yung mga ganung bagay. So yun lang, dapat na mag-forgive tayo, kagaya ng pagpapatawad ni Joseph dun sa mga kapatid niya. So kahit na gaano kalala, or gaano kalaki pa yung kasalanan ginawa sa atin ng isang tao, at dapat daw matuto tayong magpatawad. So yun lamang po ang dulo, yun lamang po sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God. Thank you po.